kababayan, yari kayo dito, kay Dilima. Ano nga ba itong kay Dilima, mga kababayan? Nako, si Dilima, absuelto sa kasong drug case na ikinaso ni Digong. Nako po, eto na, mga kababayan. Dilima, absuelto sa kasong drug case. Eto na. So ito, Ma'am Agnes Di Castro, may galap shoutout kay Ma'am Gracious Grace. So ito, basahin natin ha, mga kababayan. Ito po ay sa People's Tonight. Ito na. Muling pinagtibay ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 204 ang pag-absuelto kay mamamayang liberal or ML Representative-elect Leila de Lima sa drug case nitong Biyernes, Hunyo 27. Pinawalang sala ng Muntinlupa RTC Branch po 204 si de Lima sa kasong ibinalik sa Korte o Court of Appeals noong Abril 2025 matapos ang petisyong inihain ng Office of the Solicitor General. Ayon sa Court of Appeals ng 8th Division, nagkaroon ng grave abuse of discretion si Muntinlupa RTC Branch 204 Jude Abraham Joseph Alcantara sa pagbasura sa kaso ni de Lima at co-accused na si Ronnie Dayan. Dahil hindi nito napatunayan na sapat ang batayan ng kanilang akwital. In fact, the basis remains completely, mga kababayan, the same from the original decision. Saad sa desisyon, isinulat ng hukom na may petsang Hunyo 27 at malinaw at detalyado. Umano na inilahad ang katotohanan sa batas at pinagtibay o pinagbatayan ng naunang desisyon noong Mayo 12, 2023. So ngayon, mga kababayan, pag-absuelto kay de Lima sa drug case, pinagtibay ng Muntinlupa RTC. Ako naking sigas, abilgas ako dito, tapos minsan merong kaalaman. The extended discussion under the revised decision does not reveal it nor change the elementary basis of the acquittal. Therefore, accused Leila M. de Lima are hereby acquitted of the crimes charged on the ground of reasonable doubt saad sa verdict ng Muntinlupa Regional Trial Court RTC Branch 204. Diba, mga kababayan? So ngayon, sino nga ba ang nagkaso kay de Lima? Si Digong. Sino nga ba ang witness na nag-ipit sa kanya? Si Kerwin Espinosa. Ano nga ba ang sabi ni Kerwin? Napilitan lang daw siya. Utos ni Bato. Nako po. Nako, mga kababayan. Pinilit daw si Kerwin na sabihing si Leila de Lima ang may drug trade sa Muntinlupa para makulong kasi mainit at sakit sa mata ni Digong ito si de Lima. Si Trillanes, hindi mo naman masabihang drug addict. Bakit? Kasi nga, nagalit si Trillanes sa addict. Galit din si Trillanes sa droga. Kaya, hindi niya makasukasuhan. Tita Sepsi Hafser, hello po. Kaya kung naalala ninyo, itong si Jid Mabilog ng Iloilo, buti na lang at lumipad ito ng Japan papuntang Amerika. Bakit? Kung ito'y tuloy na pumunta sa krame, maiipit si Jid Mabilog. At paaminin daw ito ni Digong na sabihin na itong pinsan niyang si Senator Franklin Drilon ay aminin daw ni Jid Mabilog na drug lord. Pangalawa si Maruhas. Sabi nga doon ni Paduano, ito palang si style at sistema ni Digong. Kapag kalaban ka niya sa politiko, nasa listahan ka ng drug watch list. Diba? Yan, sabi ko sa inyo mga kababayan, kapag kalaban ka ni Digong, nasa listahan ka. Kapag kaibigan ka niya, Arnie Tevez ka. Nako, mga kababayan, acquittal or acquitted si Leila de Lima. Oy, Tita Sepsi, maraming salamat sa yung $10 super sticker. Thank you so much. Ayan na, Leila de Lima. Bukod dito, mga kababayan, eto na, maganda ito. Maganda ito. So, acquitted si Leila. Acquitted si Leila de Lima, mga kababayan. Ano ang sabi ni Leila de Lima? Kasi acquitted siya. Binasura
absuelto, walang kaso. Na? Eto na, People's Tonight. Ito na ang sabi ni Dilima. Nako, lo talaga, Mark Anthony Doria. Lo talaga yan ni Digong. Si Digong, hindi na nga halos makapaglo eh. So ito na, mga kababayan. Ito ang inihayag ni mamamayang liberal ML Representative-elect Leila de Lima kaugnay sa desisyon ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 204 na pagtibayin ang kanyang acquittal sa drugs case nitong Huwebes. Ito lang yata ang kaso sa Pilipinas na kailangan ulitin ng huwes ang pag-render o promulgate ng judgment sa acquittal. I hope and I pray that this is the last nail in the coffin of this most expensive frame-up in the Philippine history. Sabi ni Leila de Lima, sama-sama po tayo para sa isang mas makatarungang Pilipinas na may pananagutan ang mga nasa kapangyarihan. Laban lang, sabi ni Leila. So eto na, hindi po nila tayo mapigilan noon. Hindi po tayo magpapapigil ngayon. Nako po, mga kababayan, nakatindig pa rin po tayo. Dugtungan ko na lang, Tita Leila, at least, ikaw nasa laya. Si Digong na nagpakulong sa'yo ngayon, nandun, bilang na lang ang araw mo, malapit ang mamatay, payat na. Nako, hindi po nila tayo mapigilan noon, hindi po tayo magpapapigil ngayon. Nakatindig pa rin po tayo. At least ikaw nakalaya. Si Digong nasa loob, tinanggihan ng Australia, tinanggihan ng Belgium, tinanggihan ng China. Putang ina, wala nang tumanggap sa'yo. Kung ako sa'yo, ang gawin mo, Tatay Digong, iutong mo na lang yan. Huwag ka nang huminga. Sabi ko nga sa inyo, according sa astrology, yung 2025 eclipse, yan daw yung palatandaan or sinyales ang pag-downfall ni Duterte. Kaya si Digong, hindi tinanggap ng Belgium. Ayaw ng Belgium. Ayaw din tanggapin ng Australia. Nag-file ng asylum sa China. Ayaw din ng China. So, saan ba siya mapupunta? Mamamatay ka na dyan. Kung ako sa'yo, yakapin mo ang unan. Huwag ka nang huminga. Magpakamatay ka ng putang ina ka. Hindi ba? Mamatay ka ng kriminal ka. Hindi ba? Kawatan ka na, kriminal ka pa, mamatay ka. Yabang mo kasi. Sabi mo, pagsisipain mo yung ICC, anyari? Pagdating mo sa loob, anong sabi mo? I am Rodrigo Roa Duterte. My middle name is Roa. Chinese yan Roa Naya? Mabrusada Ragudo, hello po. Cherry Gomez, butit buhay ka pa. Sabi niya, I am Rodrigo Roa Duterte. Pero sabi niya dun sa kongreso, yes ma'am, correct, very correct. Sabi niya ganon. Ma'am, kapag ako hinuli, pagsisipain ko sila. Tita Sepsi, okay lang. Ngayon, sabi pa ni Digong, even you, Barack Obama, come to the Philippines and investigate me. And you can never defeat me. Wise ito. Matalino ako. Dito ko lang kayo, magikino, kitoy-kitoyin ko lang kayo. Ba, anyari sa kitoy-kitoy mo? Ay, Diyos mio, Marimar. Kikitoy-kitoyin ko kayo. Dito ko kayo talo. Hindi nyo ako matalo. Bright ako. Sabi niya yan Kitoy-kitoyin ko lang kayo. Ay, potang ina. Buti pa si Leila de Lima ngayon. Standing possession. No bar. Walang rihas. Walang kulungan. Malaya. My God. May nagtanong, Chinese pala Roa? Si Digong nagsabi niyan. Si Digong nagsabi na Chinese daw siya, kay apelyido nila Roa.
Tapos tatanungin mo sa akin kung Chinese ba ang Roa. Tanong nyo kay Digong putang ina niya. Mamatay na siya doon. Yeah? Queen Lioness, silo po ma'am. Di ba? Tignan nyo, Laila de Lima. Hindi po nila tayo mapipigilan noon. Hindi po tayo magpapapigil ngayon. Nakatindig pa rin po tayo. Yeah? Anong sabi ni Laila noon? Andito ako! Arrest me right now! Hindi ako pinapalaki ng aking mga magulang para maging duwag. Merong mga nag-advise sa akin, pumunta daw ako sa ibang bansa para mag-seek ng asylum. Hindi ako pinapanganak ng aking magulang para maging duwag. Arrest me right now! Nandito ako! Pero, ang sabi ni Laila de Lima, hindi po tayo mapipigilan noon. Hindi po tayo magpapapigil ngayon. Nakatindig pa rin po tayo. Singtindig ni Junel. Singtindig! Yeah. Tindig na tindig! Junel! Tindig ni Junel! Buti pa nga si Junel tumitindig. Si Digong kaya. Nakita nyo na ba yung tete niyang pinakalat? Hindi! Tumitindig! Galing-galing ni Tita Laila. Alam niyo, pag nakita ko to si Tita Laila, magsuri din ako dito. Bakit? Dati, nung panahon ni Digong, na supporter pa ako ni Digong dati, isa ko din to sa inaasar-asar, yung Junel. Lalo si Mama Lenny. Pinapangarap ko yun si Mama Lenny. Mamaya pag-usapan natin yan. So, yun lang po mga kababayan. Yung ating reaksyon ngayon. Luyat og kunot, sabi ni Ginger T. Acquit or absuelto na si Congresswoman at dating Senator Laila de Lima at dating Chief Justice Secretary pala. Justice Secretary. Diba? Biruin nyo, Justice Secretary, Senador ka na, Congresswoman ka na, tapos sisirain ka lang ng mga putang inang yan. Former DDS dahil kasi hindi naman ako DDS noon. Sumuporta lang ako dahil nabudol ako sa sabi niyang 3 to 6 months. Pag ako nanalo, ubusin ko ang droga. Putang ina, 11 years na mula nung nanalo siya. Naubos bang droga? Hindi. Kasi hanggat nandyan ang puno, ang droga hindi mauubos. Patayin nyo si Digong, maubos ang droga. Niwala kay sa akin. Sunod, mga kababayan.